Hello! Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Mika Mendoza. For today's video, gusto kong i-share sa'yo kung paano ba maging tunay na masaya. Yung saya na hindi nawawala, hindi nadidestroy ng kung sino man, o ng anumang bagay. Bago ko natutunan kung paano maging tunay na masaya sa buhay, napakadami ko munang naging karanasan, sadness o kalungkutan. Yung kalungkutan na hindi basta-basta. Naranasan kong maging sobra-sobrang malungkot na para bang nakakamatay na lungkot. Yung parang darating ka na sa puntong ayaw mo nang mabuhay kasi sobrang lungkot ng buhay, parang wala nang reason para mabuhay pa. Ganon katindi ang naramdaman kong lungkot. Kaya nung napagtagumpayan ko ito at natutunan ko yung tunay na kasiyahan sa buhay, napakalaking pasasalamat ko sa Creator na ipinaalam niya sa akin at ni-remind niya ako kung ano ba talaga ang tunay na nakakapagpaligaya o nakakapagpasaya sa buhay ng tao. Noong mga panahon na nasa Israel ako, doon ko naranasan yung sobrang lungkot na hindi ko pa nararanasan kahit kailan. Hanggang sa natanong ko na yung Panginoon na bakit tinanggal niya sa akin lahat. Tapos halos araw-araw, buong 2 taon yon, gabi-gabi, lagi akong umiiyak at ayaw ko nang mabuhay. Pero isang gabi, kinausap niya ako. Parang kinausap ako ng Panginoon na waring nagsasabi, bakit ka nalulungkot? Bakit mo sinasabing na wala sa'yo ang lahat? Bigla ko na lang naisip yon na natutulog ako dun sa kwarto ko sa Israel, sa Jerusalem. Parang sinasabi niya sa akin na wala namang nawala sa'yo. Kasi dumating ka dito sa mundo nang wala namang dala. So lahat ng meron ka at nagkaroon ka, hindi naman talaga sa'yo yon. Parang pinarealize niya sa akin na lahat ng meron ako mula noon hanggang ngayon ay hindi ko pagmamayari. Hinihiram ko lang ang lahat ng yon sa kanya. At kung babawiin na niya, dapat lagi akong maging handa at dapat maluwag sa loob ko na ibalik ang lahat ng ipinahiram niya sa akin. Tulad ng family, parents, siblings, friends, money, car, house, mga bagay-bagay na tulad ng cellphone at marami pang iba. Lahat-lahat ng pagmamayari ko pala ay hindi sa akin. Although, alam ko naman yon, pero nung panahon na sobrang lungkot na lungkot ako at pakiramdam ko walang-wala ako tapos negative balance pa yung aking bank account, nakalimutan ko na oo nga naman pala, hindi naman talaga sa akin ang lahat ng mga bagay na meron ako, mapamaterial, tao, or anumang bagay. So nung naparealize sa akin ng matindi na lahat ng bagay hinihiram ko lang pala sa aking Creator at anytime pwede niyang kunin, parang lalo ko siyang nakilala kasi naisip ko na tinuturuan niya pala ako na huwag akong mag-focus, huwag akong masyadong magpa-attach sa mga bagay-bagay na meron ako dito sa mundo. Kaya pala sinasabi niya na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, or love your God above all else. Doon ko lubusang naunawaan yung salitang yon. Kapag nawala na pala sa'yo lahat-lahat, ipapaalala niya sa'yo na hindi mo kailangan ng lahat-lahat ng bagay dito sa mundo para maging masaya. At isang bagay pa na pinaalala niya sa akin, yung noong ako ay bata pa, na wala naman talagang mga bagay-bagay, kaibigan, kasama, pera, kotse, cellphone, or kahit anong mga bagay na mamahalin or maganda or yung parang nakakasaya. Kahit wala ako ng mga yon, sadyang natural na masaya ang buhay nung bata ako. Kaya isa sa mga reason kung bakit lagi akong nakikipaglaro sa mga bata para palagi kong maalala na ang kasiyahan ay hindi binabase sa kung anong meron ka. Dahil nung dumating tayo dito sa mundo, natural na masaya ang buhay natin. At doon ko napatunayan na ang kasiyahan ay isang state of mind. Simula nung pinaalala sa akin ng Panginoon na hindi ako dapat magbase ng aking kasiyahan sa anumang bagay na meron ako. Simula noon, lahat ng bagay, meron man ako o wala, nai-enjoy ko talaga ang buhay ko at masayang masaya talaga ako na walang sino man ang makakadestroy sa aking kasiyahan. Kahit anong sirkumstansya, natutunan kong maging masaya palagi. Dahil yung mismong nabubuhay ka dito ay isang napakalaking blessing na. Kaya kung nalulungkot man ako, saglit lang yon at hindi siya nagtatagal. Dahil alam kong ang kasiyahan ko ay nagmumula sa aking Creator at hindi sa kung anumang bagay
bagay, kung kaninong tao, o kung anong sitwasyon man. Kaya kung ikaw nalulungkot ka ngayon, isipin mo lang na hindi naman talaga tunay na nakakapagpasaya yung mga bagay na meron ka ngayon. Oo, additional happiness sila, pero hindi sila pang matagalan at hindi tunay na kasiyahan at kagalakan ang mga iyon. Kaya huwag ka nang malulungkot. Ipanalangin mo na ma-realize mo ng todo, na mapaunawa niya sa'yo kung ano man yung tinutukoy ko na tunay na kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Okay? Oops! Do not forget to enjoy your life and always remember God. And I'll see you on my next video. Bye-bye!